So, yan. So, ang topic po natin is the power of righteousness. Tas, so basically, yung topic po natin ngayon, magfo-focus na po tayo sa righteousness. And yung power na meron siya pag nanangan tayo sa buhay na righteous. So, yun po. So, I hope sumusunod yung media dun sa aking PowerPoint kasi kinokontrol ko na pareho. So, sabi rito, ang isa sa laging tanong natin sa buhay is, what is important in life? May nakapag-isip na po ba sa inyo or nilay-nilay kung ano yung important in life? Or ano yung dapat natin gagawin? Or paano ba tayo mabubuhay dito sa mundo? Anyone po? Oo nga po. May isip po natin, bakit ba ako nabubuhay? Para saan ba, di ba? Alam ko si Ate Grace, lagi niya yung nabanggit niya ng ilang beses na yung sinasabi na, para saan ka gumigising? Di ba? Tapos may meme nga na, bago mo tanungin para saan ako gumigising, tanungin mo daw muna kung natulog na ba ako, ganun, di ba? Pero, ito po kasi parang yung tanong na to, parang especially yung mga age namin, lagi itong natatanong sa inyo rin po, nating lahat. So, ngayon, dito sa pag-aaralan natin, sinishare dito na si Jesus daw, nung nandito siya sa earth, ang tinuturo lang daw niya, may dalawang bagay lang naman daw na issue na dapat mong iniintindi sa buhay mo. So, sabi dito, the world offers a grab bag of possibilities to choose from, but Jesus reduces the issues of life to two things. Di ba yung buhay natin, especially pag bata tayo, anong gusto mong maging? Di ba may mga ganun, ang daming posibilidad, ang daming path na pwede mong daanan, lakaran sa buhay mo. And meron tayong choice talaga, binigyan tayo ng choice kung paano natin papatakbuhin yung buhay natin, di ba po? Pero sinishare po dito na ang dalawang issue lang daw yung dapat mong iniisip. So number 1 is the kingdom of God, and yung pangalawa po is yung righteousness of God. Okay po? So kukunin pa rin po natin siya sa verse na Matthew 6:33. Basahin po natin sabay-sabay. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Amen. So dito sinasabi po na ang dalawang bagay lang naman po ang dapat nating inuuna or kumbaga parang kung paano mo pamamalakad yung buhay mo, dalawa lang naman daw. First, kingdom of God, and pangalawa yung righteousness of God. Alam mo, sa totoo lang po, nung nag-umpisa po akong Kristiyano, na-realize ko ngayon na hindi ko pala lubos na naunawaan tong verse na to. Parang honestly, na-set aside ko yung righteousness. Kasi lagi sinasabi, seek first the kingdom of God. Pero may kakabit na and His righteousness. And yun po yung i-discuss natin ngayon, yung righteousness of God. So dito rin po sa verse, may nakalagay po kasi dyan, and all these things shall be added to you. So ang ibig sabihin na po yung all these things, isa daw siyang corollary promise or something that naturally follows. Automatic daw po yan. May kasunod naman daw po talaga. After mo, you seek yung kingdom and yung righteousness ng Panginoon. So when you say, gusto ko kasi yung NKJV version kasi ang term niya is added. So kaya ko po in-encircle yung added kasi when you say added, it's something that hindi mo tinrabaho. Kumbaga, para siyang bonus. Inad lang yan sa'yo. Dinagdag lang yan sa'yo. So tayo, di ba sa trabaho meron tayong 13th month pay. Honestly, yung 13th month pay, hindi mo siya pinagtrabahuhan. Added siya sa iyo. Naunawaan po. So yung verse na to, ang sinasabi, when you seek first the kingdom of God and His righteousness,
lahat daw po ng bagay na to, yung kahit hindi mo pinagtrabahuhan or hindi mo, kumbaga, deserve, i-a-add daw sa'yo ng Panginoon. Kung naalala niyo po yung parang shinare ko dito rin na about giving, sinasabi po doon na we can never outgive God. So kahit ginawa natin to, we can never outgive God. And itong verse na to is a guarantee na pag inuna natin siya, pag sinik natin yung righteousness niya, i-add pa niya kung ano yung mga bagay na yung feeling natin deserve natin. So, yun po. So, sabi po rito, if your priorities focus on the kingdom and righteousness of God, He will add all the rest to us. Yun yung sinasabi ko po kanina. Sabi po rito, God blesses us with the ability to work, to support our needs, our family's needs, but we should never live for those things. Totoo naman po, merong binigay sa ating kapasidad ng Panginoon para makuha natin yung mga bagay na gusto natin para sa sarili natin. Yung mga bagay na kailangan ng pamilya natin. Binigyan po tayo ng Panginoon nun. Pero hindi ibig sabihin po nun na magagawin nating Lord yung trabaho, for example. Di ba po? Tama po? Binigyan ka niya ng ability. May nakukuha kang blessing. Sabi nga po ni Pastor, yung workplace mo, doon yung overflow ng blessing sa'yo. Tama po yun. Pero hindi ibig sabihin no, na doon yun yung magiging Diyos mo. Or yun yung uunahin mo. Tama po? So ito yung, actually struggle ko siya nung lumipat ako kasi parang nasira yung routine ko po eh. So parang lunchtime na ako talaga nakakapagbasa. Pero hopefully, maagahan ko na talaga kasi bala ko, usually po talaga sa office ako pagdating na, mga tipong hindi pa open yung ilaw. Yun yung kaso ngayon dahil nag-a-adjust ako, medyo mas malayo po kasi ngayon ang office ko eh. By, I think, 15 minutes. Pero malaking bagay kasi yun. Lalo na kumbaga sa oras namin, sa shift, sa normal shift. So sabi rito, the key to this life of favor and blessing is to seek, to pursue, to walk in the righteousness of God. Naunawaan po? Sabi rito, kaya daw kaya parang yung ibang tao, feeling nila kinukulang sila. Iniisip nila na, kulang yung binibigay ng Lord sa akin. Pero baka naman mamaya, ikaw mismo, kumbaga, hindi mo rin naman pala inuuna yung mga dapat unahin sa buhay mo. Naunawaan po? So for example, nasabi ko na rin po to, yung bottleneck ng isang wine glass. Bakit po ba may bottleneck ang isang wine glass? Para pag tinapon mo yung wine, yung mula sa bote ng wine, papunta sa wine glass mo, hindi biglang mag-outpour, di ba? Tama po? Plus, mas magandang grip. Kasi ganun po talaga siya tinatransfer yung liquid. Pero sa kingdom of God, dapat po yung lalagyan natin, kung saan binubuhos ng Lord yung blessing, dapat walang bottleneck. Naunawaan niyo po, imagine niyo po yung lalagyan niyo po may bottleneck. Pag binuhos ng Lord yung blessing sa'yo, hindi lahat masasalo mo. Tama po. So yung bottleneck na yun daw yung pagiging unrighteous mo. And dahil may bottleneck ka sa buhay mo, mas may grip sa'yo yung kaaway. Naunawaan po. So sinasabi rito na kung gusto mo talaga daw sinasabi ni Miles Monroe na gusto mo ng favor, yung nag-uumapaw na blessing sa buhay mo, you have to seek to pursue and walk in the righteousness of God. And gusto ko lang po encourage tayo na, actually, natamaan po talaga ako sa topic na to. Gusto ko encourage kayo na gawin po natin kumbaga, i-apply po natin na mawala yung bottleneck sa buhay natin. Alam naman po natin kung saan tayo usually natatalisod. Tama po. Kaya nga po may ganito dito, di ba? Kasi ang word sa atin may, kumbaga, overflow.
So I hope na sa pag-aaral natin to, hindi lang sa topic ko, sa buong mga nagtuturo ng Sunday School, ma-apply natin na, yun, matanggal yung bottleneck sa buhay natin. Kumbaga, isik natin na maging righteous tayo. Kwento ko lang po, pwede pong i-mute to. Wala. Ayun. So sabi dito, righteousness is the nature and defining characteristic of the kingdom of God. Balikan lang po natin, alam ko na discuss to ni Mean, yung Hebrew word for kingdom is mamlaka. Ibig sabihin dominion and royal government. Sabi po dito, the first thing that we need to do is to get under God's government. So God's kingdom and God's righteousness are inseparable. Hindi po natin dapat isipin na magsisik lang ako sa kingdom or magsisik lang ako sa righteousness ng Panginoon. Kasi hindi daw po siya napaghihiwalay. Mamaya po meron po tayong kumbaga illustration kung paano siya kung paano siya connected sa isa't isa. So a kingdom always reflect the nature of its king. Napag-aralan na po natin to. So sabihin mo sa katabi, seek first the mamlaka of God. Pero when seeking the mamlaka of God, sabi dito, it takes in many things. First, God's government, rulership, and dominion over the earth. So the only way to solve our greatest problems and satisfy our greatest needs is to place ourselves under the kingdom of God on earth. Kaya daw minsan daw parang sinasabi nila may mga born again na parang kulang. Na-adapt ko yun, alam ko na pag-usapan po yun, Pastor Dama po. Na hindi ka magkukulang kasi under ka ng citizen ka ng kingdom of God, kingdom of heaven. So ibig sabihin, kung may something na kulang, baka kailangan natin mag-reflect saan tayo may bottleneck or tama po. So una daw, maging under ka ng God's government. When you say, seek first the kingdom of God, magiging citizen ka. So dito sa Pilipinas, citizen tayo, Filipino citizen po ang lahat, tama po? Maliban kung may ibang lahi po sa atin ngayon. May Chinese. So sabi dito, ano po ba? Tikawoys? Dikaayos? Dikaayos? Hindi, ito yung sinasabi mo sa may Android. Hindi ka ayos. Hindi ka ayos. So Hebrew word daw to for righteous. Sabi, sa New Testament. So when you say di ka ayos, those who are upright,
just, and conforming, sorry, wrong spelling, to God's laws. Medyo baliktad lang pakinggan na di ka ayos. Pero ayos, sabi mo sa katabi mo, ayos ka. Ah, ay. Ayun, so di ka ayos. Kung Android ka, di ka ayos. 'Di ba po? Apple yung ayos. So dapat naka-Android po pala tayo. Tama po. So, ito naman po sa Old Testament, sedek or sedaka is legal term signifying justice in conformity with the legal corpus. So may mga verse po dyan, no? Kung kaya niyong picturean para ma-highlight niyo po sa Bible niyo. Actually, magpapaprice dapat ako sa may dalang Bible. Tapos ako mismo yung wala. So wag na lang po. Next week po. So anin ko na po yun. Ayos ako, no? So with the kingdom of God comes righteousness. We cannot inhabit the kingdom without it. So pag sinabi mo daw kasing legal corpus, ito yung body of law that runs a country. So bawat bansa may legal corpus. Or yun yung sinasabi na government. Okay po? So gaya ng bansa natin, yung heaven, country rin siya. So heaven is a country. The government of heaven is under the authority of the King of Glory, the Lord of hosts, the God of universe, who created the earth and put humankind here as vice-regents. So vice-regents daw po tayo. We are created to be local kings ruling under the jurisdiction of the universal king. So alam na po natin yan. So ang righteousness daw is hindi siya religious thing, but it's a legal thing. So explain po natin further kung bakit. So righteousness is a prerequisite for justice. So ano ba ibig sabihin pag prereq? 'Di ba sa klase, minsan may mga prereq na klase bago mo kunin ng isang class. So ganun din daw po siya. So para daw ma-attain yung justice, kailangan ko muna mabuksan yung bote. Ayun. So yung righteousness is prerequisite of justice. So, in the Bible, the word righteousness is always related to justice. Pag binasa po natin. So, justice is the principle or ideal of being just or doing right action. So, kailangan para ma-attain mo yung hustisya, tama ang actions mo. Hindi mo, bakit hirap tayo makuha yung tamang justice dito sa Pilipinas? Kasi minsan mali yung ways. Naunawa po. Mali kasi yung system natin in total. Sinasabi nila, di ba? May mga corruption. Kaya mahirap yung justice. Kaya minsan, di ba, may chart po na ganun, Pastor, di ba? Pag malaki yung corruption rate, may mga mababa yung, ang tawag po doon? Basta yun. So, nire-rate kasi tayo sa corruption natin. Kasi yun yung indication na may mali sa sistema. So, ibig sabihin, pag may mali sa sistema, mahirap makuha yung tamang justice. May mga ganong mga implication. Actually, tumaas po tayo eh. Medyo weird, pero gumanda po yung rating natin sa corruption rate. Praise God. So, yun po. So, sabi po dito, every country operates under a written constitution of some kind. So, ano po ba pag sinabing constitution? So, yung constitution, para siyang contract. Nandito lahat ng batas. Ito yung mga batas na dapat susundin ng isang citizen. And sino po ba dito yung nag-prayer? Nag-NPG? Ano yung binanggit about sa Constitution ng Pilipinas? Actually, yun yung favorite ko pong part po eh. So kasi dito po, sa next slide, ito po yung mga naka-red, ito po yung bansa na, ang tawag dito? Na may canon, hindi. Ito yung mga naka-red, ito yung mga may naka-red pag Lunes din.
Na yung, nawala tuloy ako. So, ito yung mga countries na minimension ng Panginoon sa kanilang constitution. Okay po? So, sinabi sa NPG po, di ba sinabi, na ang Pilipinas, ang isa sa Asia, na binanggit ang Panginoon sa binabanggit yon sa preamble. So, gusto ko lang po, basahin po natin yung preamble po natin. 1, 2, 3, fire. Okay po, ibabak ko lang po. Ito pong pagbanggit sa Lord, ano pong tawag dito? Baka po sumali kayo sa game show tapos trivia po ito. So ang tawag po dito ay Invocatio Dei or Invocation of God. Ibig sabihin, it's an act of process of asking help or support. So ang ganda po ng ating constitution kasi sa unang paragraph pa lang, humihingi na po tayo ng support and guidance ng Lord. Kaya pag-pray po natin kasi gusto nilang baguhin kasi 1987 Constitution pa daw po, di ba po? Ngayon, ang gusto po nilang may isang senator po na gusto niyang tanggalin tong Invocatio Dei sa ating preamble. Kasi daw, hindi daw po siya, parang napaka-inclusive daw po ng ating Constitution. Pang-Katoliko, pang-Kristiyano lang daw po. So sana, pag ni-revise nila, ako agree naman po ako na may mga bagay na dapat i-revise. Pero wag lang po sana tong, of course, yung preamble. So gaya po ng bansa natin, may preamble po tuloy. May constitution ang ating ang Kingdom of Heaven. Tama po. Ano po yung kasulatan na kung saan pwede makikita natin yung law of God? Yun. So yung Bible. So Constitution of Kingdom of God is yung Bible. Pero ano yung kaibahan ng Constitution of 1987 sa Bible? So, syempre, yung sa Bible po, yung mismong king ang nagsulat. Ito po kasing 1987, tao po yung nagsulat. So, parang sinasabi po dito ni Miles Monroe na, ano yung mas mabigat sa'yo? Ano yung mas katatakutan mong constitution? Yung sa Panginoon o yung sa tao? Parang ganun po yung, parang sinasabi niya dun sa material po. So righteousness means the right position with the government. So kung righteous kang citizen, nandun ka sa tamang posisyon sa government. Ibig sabihin, anong pong ibig sabihin na nandun ka sa right position? Ibig sabihin, sumusunod ka sa batas. Law-abiding ka. So sa Kingdom of God, paano po tayo magiging law-abiding? Una, kailangan po alam natin yung Constitution. Kasi po, kunyari po, for example, traffic, ito po yung favorite ko yung mga traffic violation. Madedepensahan mo rin yung sarili mo kung alam mo yung batas. Tama po? Kung may tumitira sa'yo about sa mga, kung paano mo palakarin yung buhay mo, importante na alam mo na yung walk dun sa kung ano yung word. Tama po? Kasi natutuwa ako marami sa atin, or halos lahat naman po sa atin, hindi ito yung word ng Lord Tama po? Ganun tayo mag-decide. Yun naman po talaga yung dapat nating way of living. So sabi dito, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ibig sabihin, nung sinasabi daw po to, ang ibig sabihin din po is, when you seek first the kingdom, you seek to become in alignment with the government's law. So seek first the kingdom, nagiging citizen ka. And in alignment ka sa government's law, so you obey. So yun yung righteousness.
So if you do those two things daw, citizenship and obedience to law, then everything you need will be given to you. Na I hope naunawaan po natin na citizen ka. Kumbaga, kuyari sa Pilipinas, nung naging citizen ka, kuyari, gusto mo maging US citizen, di ba may rights yon, anong tawag po sa ganun pag magiging citizen ka na, Pastor? Pero, ang ginagawa po kasi doon, parang ina-acknowledge mo na citizen, di ba sasabihin nila, citizen ka na ng US. Opo. Pero doon sa mismong parang program na yon, sinasabi mo kasi na dahil citizen ka na ng US, mag-a-abide ka na sa constitution ng US. So tayo rin po, when we seek first the kingdom of God, ina-acknowledge natin citizen tayo ng Lord. You will abide dun sa word. Yun po yung important. Heart check. Madaling sabihin, seek first the kingdom of God, pero yung may mga pumapalya rin po tayo, di ba? Tama po? So, two priorities of man, kingdom and righteousness. So, ito na po, dito na po ako naiyak. So, yung kingdom is the power. And when we seek the kingdom of God, we are practicing yung kingship. Yun yung horizontal line sa life natin. The vertical naman is, yun yung tindig mo, yung righteousness, ano yung position mo doon sa batas. And yun yung priesthood natin. Naunawa po, righteous citizens are law-abiding citizens. Explain pa po natin. So sabi rito, as citizens of the kingdom of God, we are both kings and priests. Sabi sa Revelations 1:5b to 6, basahin po natin. From our sins in His own blood, and He has made us kings and priests to His God. And continue po natin. But you are a chosen people. So, bibilisan ko 5 minutes left po. So, sinasabi po dito sa word ng Lord na tayo ay both kings and priests. So, balik po tayo sa illustration. So, sabi dito, righteousness is our relationship with the government. And kingdom is our disposition with the government. Bibilisan ko po, para mas maunawaan po. The purpose of the priest is to keep people related to God. As kingdom citizen, we are each our own priest. We are supposed to work out our salvation. So sabi dito sa Philippians 2 verse 12, do everything without grumbling. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. So every time, kaya sa daan, nag-stop tayo sa red light, ikaw ay priest. Bakit nag-obey ka? Hindi ka mahuhuli ng pulis kasi hindi ka sumusunod sa batas. So, hindi ka uhulihin, tama po? So, by choosing to obey the law or yung Bible, you are acting as your own priest, maintaining your right alignment with the government. Explain pa po natin. So, as long as you are an effective priest, you will be an effective king. For this reason, righteousness is more important than kingship. Bakit po? So sabi dito, as long as you keep the vertical clear, the horizontal is clear as well. So bibigyan ko lang po ng example. Tayo po sa Pilipinas, Filipino citizen tayo, tama po? Pero kung nakapatay ka, bawal yun sa law ng 1987 Constitution, tama? Yung lahat ng mga rights mo, yung lahat ng natatanggap mong benefits mula sa government ng Pilipinas, pwedeng mawala kasi po hindi ka po nag-abide sa batas, tama po? Ganon din po sa Kingdom of God. Kaya importante po, sinasabi rito na yung righteousness is more important. Kasi meron kang benefits as citizen of the kingdom of God, pero yung access mo doon sa mga benefits na yun, mawawala kung hindi ka righteous. Naunawaan po.
So kingdom makes you a citizen, but righteousness give you access to all the rights, resources, and privileges of citizenship. Diba? Tama po, madaling sabihin, Filipino citizen ka, pero kung yan, nakulong ka, nawawala yung rights mo na sa freedom. Tama po? So ganun po yung importance ng righteousness when we seek first the kingdom of God and His righteousness. Kaya may power po talaga if we live in righteous na life. So this explains why many born-again kingdom citizens struggle with basic needs from day to day and do not experience the fullness of kingdom living. They are not taking proper care to stay in the right standing with their government. By violating the laws and principles of the kingdom, they cut themselves off from the access to its resources. Righteousness, then, is the key to abundant kingdom living. Yan na po yung sinasabi ko kanina, kung may bottleneck tayo. Kahit na hindi makabuhos ng blessing sa'yo, kasi ang liit ng ano mo ng pagpapasukan, and may grip sa'yo yung kaaway. Tama po. So, as long as you keep the vertical clear, horizontal is clear as well. So, you have to follow the law. Pag hindi, pwede kang makulong, mawawalan ka ng authority, mawawalan ka ng power. So, righteousness gives you power. Righteousness gives us rights, and rights activate the government to act on our behalf. So dahil law-abiding citizen ka, yung government, meron din kasi silang responsibilidad na ibigay sa'yo yung mga dapat na para sa'yo. That's right. Okay po? Inaano ko lang po sa government din po natin. So, relationship of kingdom and righteousness. So one, ito na po yung kung paano connected yung verse na to. So the kingdom places us in citizenship, but righteousness places us in relationship. Kingdom gives us rights to government benefits. Righteousness gives us access to government benefits. Kingdom makes us legal. Righteousness maintains our legal status. Righteousness is manifested in holiness. So when you say holiness, hindi siya parang, balik ko lang po. So yung holiness, hindi siya isang doktrina. Ilang beses na po nating sinabi, holiness is resulta nung buhay na righteous, syempre po. So Jesus never taught on holiness. He taught on the kingdom and righteousness. Living holy simply means you are obeying all the kingdom laws. If you are righteous, you don't have to do holiness. It's a byproduct of right standing. Holiness is a manifestation of righteousness. Food, clothing, and rituals don't make you holy. Holiness is based on your relationship, and relationship comes from righteousness. Okay po. Kung marunong kang sumunod. So where does the power of righteousness come from? Basahin po natin. So, ang sabi dito, a scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Kung naalala niyo po yung kwento ni Esther, di ba, ginanon sa kanya, ibig sabihin na allow siya kung ano yung request niya. Tama po. So, yung scepter daw, visible, parang symbol siya of the king's power. So, when the king extends his scepter to us, he may enter and everything in the kingdom becomes ours. So, righteousness will be the scepter of our kingdom. Ibig sabihin po nito, yung authority natin sa kingdom of God is yung kinon, is yung righteousness natin. Naunawaan po? So as long as we stay lined up with the government's laws, we have power with the government. God gives us power to ask for anything we need. Binibigay niya yun sa atin. Tama po? So righteousness is also the standard by which the king dispenses judgment. Sabi sa Psalm 9 verse 8, He will judge the world in righteousness. He will govern the peoples with justice. Ito, sunod-sunod na po to. God will judge the world as to whether the governments of the earth are lined up with heaven. And the heavens proclaim His righteousness, for God Himself is judge. So if we remain lined up, God gives us our rights.
So as long as nag-a-abide ka, lahat ng rights na dapat ipagkaloob sa isang citizen, mapupunta sa'yo. So righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. The foundation for our exercising the authority of God is our relationship with God. Once we are lined up with God, He will lavish His faithfulness and love upon us. So, sabi dito, talk about getting your needs met. So sabi dito, get into your right position with me and I will overload you. Yun ang sabi, yun ang promise sa atin ng Lord. And mabilis na lang po to. So may 7 more power keys or yung power of righteousness. So number 1, governmental obligation. So kung nandun ka daw sa right standing, obligated siya na alagaan ka. Second, governmental protection. Kung nasa right position ka, right standing with the king, obligado siyang protektahan ka. Ganun din po yung government natin. Governmental support. Pag nandun ka sa right standing, obligado siyang supportahan ka. And support your life, yung ibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Governmental provisions. Pag nasa right standing ka, ibibigay niya lahat ng provision sa'yo. 5, governmental commitment. When you are in the right standing with the king is committed to taking care of you. Pang-6, governmental responsibility. When you are under the king's authority or in the right relationship with the king has a place of responsibility toward you kasi citizen ka niya. And panghuli po, righteousness activates the government. When you are in the right standing with the king, you activate the entire machine of government. Ang sinasabi dito kasi, yung government is focused on you dahil righteous ka. So sabi dito, God's eyes are on the righteous. Or righteousness activates the government. His own nature and promises obligate him to act. Dahil sumusunod ka, law-abiding ka, yung nature na is to act doon sa yung mga pangangailangan mo daw. So sabi dito sa 2 Corinthians 16 verse 9, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. So yun po yung sinasabi dito. And ang part 2 po ay next month. Thank you po, Lord. Hallelujah. Teka. Baka may kuryente. Oh. Okay. Spark check. Good morning. Just wanted to share 2 things today dito sa, napakaganda nitong, maganda po ba itong pinag-aaralan natin? Napakaganda po nito. And baka dapat next week, ito ulit yung ituro. Until maunawaan natin exactly what this means for us. Kasi ito po, pag in-apply mo talaga ito mamaya, ngayon, in-apply mo ito ngayon, yung benefit kagad ngayon din. So, di ko alam kung nagno-notes kayo o nag-take kayo ng photo nung slides. But there was one particular slide that I actually love. It explains yung kingdom, it explains righteousness, and explains the holiness of God. Kapatid, ulitin ko, kapag ka naunawaan mo to o in-apply mo to ngayon, magbe-benefit ka agad ngayon. Ulitin ko, kung naunawaan mo ito, maunawaan mo, gagamitin mo ito ngayon, i-apply mo kagad ngayon, magbe-benefit ka ngayon. Kapag hindi mo ginawa yon, pag di mo, hinayaan mo lang kasi feeling mo, ay, Sunday school lang yan. Di naman. Mas mahalaga sa akin yung preaching. Wow. Pag binaliwala mo to, marami kang mamimiss. Marami kang mamimiss. 2 things that I wanted to share. The first one was, you remember we had Karen visitors last week, no? On our way back, so we had lunch, kukintuhan lang ako sa kanila. Hindi ko maalala kung saan ko siya na kwento. Si Dr. Wado, I was asking him, sabi ko, sabi ko, alam ko you are lobbying yung wellness ng, welfare rather, ng Karen sa UN. Sabi ko, ano eksaktong nilalabi mo? Pag sinabing nilalabi, ano yung pakay mo, ano yung sinusuyo mo sa gobyerno? 2 things. 1, the first one is for them to be allowed and be recognized as a government. Magkaroon ng gobyerno, rather. Na kapag nag-form sila ng gobyerno,
ma-acknowledge sila na, okay, legit yung government na yan. That's the first thing. The second thing is they are fighting for a Karen state. If you would know, Karens, they don't have a home. Doon sa Burma o sa Myanmar, pinagpapatay sila doon. Kaya sila lumipat sa Thailand kasi sa Thailand, nagbukas yung Thailand ng border nila nang sa ganoon, they will have a safe place. Pero, hindi rin sila Thailand, hindi sila Thai. Nanuhan mo? Ikaw, Pilipino ka. Tama? Sila, Myanmar sila, dapat, nga lang pinapatay sila doon. Kaya lumipat sila, pumunta sila ng Thailand, problema, hindi naman sila Thai. So they don't have a state. They have two problems. They have two big issues para sa kanilang sarili at yung kanilang anak at magiging anak pa ng anak nila. You see, wala silang bansa. Wala rin silang gobyerno. Sabi ko, ano mas madali? Sabi niya, mas madali, kaya ito inuuna ko, magkaroon kami ng gobyerno. Yung gobyerno, yung preamble na nakita mo kanina, yun. Sabi, we, the sovereign Filipino people. Wala sila nun. Wala silang we, the sovereign Karen. Wala sila nun. Bigat nun. Mabigat yun. Para kang nawala ng identity. Now, this is the second thing that I wanted to share. Just want you to think about it. That's why we pray for them. That's why we support them. The second thing that I wanted you to think about, yung Teacher Reyna, ilan yung bullet points mo nung huli? Was it 8? 7. Yung 7 na yan, gusto ko makita mo yung Israel. Si Prime Minister Netanyahu, that's exactly what he's doing to his people. He's taking care of them. He's supporting them. He's obligated to protect them. To supply for them. That's why, sabi niya, hindi titigil tong gera na to hanggat yung 100 isa, hindi Dalmatian yon, mga Israelita yon, that they have not come home because they are the Jewish nation. Para sa kanya, kadugo ko yan. Sovereign yan. Ako, sabi ni Netanyahu, ako ang gobyerno, gagawin ko lahat para maging okay sila. Are you with me? It is no different. Naku, naging 3 points. This is no different when God, in His parable, He lost one sheep. Sorry, He didn't lose it. The sheep wandered. Went on his way. Nag-mall, kung saan-saan. But Jesus had to find him. Kapatid, baka dapat, Reyna, ulitin natin to. I need you to understand this. Na mas mahalaga yung mahalaga yung righteousness, yung tamang posisyon sa Diyos. And everything will just be added. Are you with me? Pag naunawaan mo to, walang masasubtract. Lahat maa-add. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo yun? Sabihin mo sa kabila, unawain natin. Hallelujah. Mabilis lang pong recap. So sabi po dito, sabi ni Jesus, ang tinuturo sa atin, dalawa lang naman daw ang priority natin sa buhay. Galing to sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So ano yung first priority? Kingdom of God. Second is yung righteousness of God. Balik lang po tayo. Last week din po, parang kumbaga hinighlight ko yung term na all these things shall be added sa'yo. Sa'yo. To you. Sa'yo. Kasi dati, to you, pero sa'yo. So, combination. So, ang doon, kumbaga, ang sinasabi po doon sa verse na yun is dagdag siya. Hindi lang siya yung kumbaga, bonus siya. Lagi kang may dagdag pag sumunod ka dito sa dalawang priority na ito.
Sino ba sa inyo yung pag nag-Shopee or Lazada, di ba nagbabasa tayo ng mga reviews? Na-impluwensyahan ba kayo pag yung review na, ako ganun guilty talaga ako doon. Yung kunyari, ang ganda ng item, may freebie pa, salamat seller. Di ba may mga ganong review? So ako talaga nadadala ako pag may freebie. Isa yun sa parang kumbaga, spark plug ko pag magpa-purchase na, may freebie pa daw to, so bibili ako. So ganun yung sinasabi sa atin na when you seek the kingdom of God and His righteousness, yung mga things na kailangan mo, mga gusto mo, will be added. At pag sinabing added, hindi mo na siya kailangang i-work, parang automatic siya sa'yo and madadagdag siya sa kung ano yung meron ka na. So sinasabi po dito, righteousness means the right position with the government. In-explain na po natin yan pag nagkaroon ka ng offense, maaring citizen ka, pero dahil hindi ka sumunod sa batas, nawawalan ka ng, yung rights mo, nawawalan ka ng access doon. So ganun din kung paano gumana yung kingdom of God, yung kingdom of heaven. Naunawaan po? And ito lang po, mabilis lang po, yung relationship of kingdom and righteousness. So first, the kingdom places us in citizenship. Righteousness places in us relationship. Sabi, kingdom gives us rights to government benefits. Righteousness gives us access to government benefits. Kingdom makes us legal. Righteousness maintains our legal status. Righteousness is manifested in holiness. Ibig sabihin, pag righteous ka, kusang lumalabas yung holiness mo. Hindi mo pinapractice, hindi siya isang act, yung holiness, kundi result siya ng pagiging righteous mo. So, ang sinasabi rito sa madaling salita, pag sinabing seek first the kingdom of God, ibig sabihin maging citizen ka muna ng kingdom of God. And His righteousness, ibig sabihin sumunod ka doon sa batas ng kingdom of God. So ito yung 7 power keys to kingdom life. So first, governmental obligation. Obligado siya na ibigay sa'yo or alagaan ka. Obligado ang government, when you're in the right standing with the Lord, obligado siyang protektahan ka, suportahan ka, ibigay lahat ng provision sa iyo, and committed siya para i-make sure yung welfare mo ay okay. And dahil nasa right standing ka with the Lord, may governmental responsibility siya sa iyo, and ina-activate niya yung government. Okay? May tanong po ba doon sa first part? Maiksi lang naman po tong second part. If may tanong po, na gusto pong i-clear or i-bring up ulit or tanungin. So yun, sige, sabi po kasi ni Pastor, uulitin ko daw po. Pero sabi ko nga po, itetest ko kung maraming tanong, edi hihingi ako ng 1 Sunday pa. Pero dahil walang tanong, ito na po talaga. So itong pag-aaralan po natin is yung constitutional principles for the pursuit of righteousness. Ano po ibig sabihin ng pursue? Pino-pursue from the root word pursuing. Tama po? So, yung constitutional principles, pag sinabi mo kasi ang isang bagay ay constitutional, ibig sabihin nasusulat to sa Constitution. Ano yung Constitution? Yung batas. Sa Kingdom of God, ano yung Constitution natin? Yung Bible. So, pag sinabi mong constitutional, pwede mo rin, di ba sabi, biblical yan. Pwede mo rin natin sabihin, constitutional yan. So, ito daw po yung mga principles ng righteousness na para i-pursue natin yung righteousness. So, lang po to, series ng verses kung saan nahugot yung tungkol sa righteousness. So, sabi dito, wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death. So, ano po ibig sabihin nito? Yes po. Pero ang
sinasabi po kasi dito, ang mali daw po na intindi ng mga tao na yung wealth daw po natin dito sa mundo is worthless. Hindi po yung totoo. Kasi okay, wala po yung notes ko. According sa, di ba meron po tayong yung ability to get wealth? Binigay sa atin ng Lord yun eh. So parang kumbaga sinasabi doon na hindi siya, paano ba, hindi siya sa wala siyang halaga. Pero kung ang focus mo ay yung pagsik lang doon sa wealth, yun yung worthless. Naunawaan po. Seek the righteousness of God. And automatic, yung reward nandoon. Naunawaan po. Yun po, susunod sa'yo yung lahat ng gusto mo. And hindi daw dapat nabubuhay ka lang doon sa wealth na yon. So parang sabi niya, righteousness will deliver you from death. Yung sinasabi kasi ni Miles Monroe, kunyari, yung death na in terms of yung relationship mo sa family mo, maayos yun eh. Kung ang sinisik mo yung righteousness sa personal mong buhay, hindi lang siya basta yung pagkamatay na literal. Pero yun nga sabi rito, righteousness will deliver you dun sa death na yon, na wala sa'yo, yung mga kulang sa'yo. Okay po? Pero hindi ko na po itong verse na to, I think, mas i-discuss to ni Ate Cherry sa next chapter. Tama po ba, Ate Cherry? 'Di ba? So, hindi na natin masyadong, i-focus to. Cherry na dapat. Apo, and now, I bring you, wow. So, Proverbs 11 verse 5, the righteousness of the blameless make a straight way for them, but the wicked are brought down by their own wickedness. So, madali na lang po itong intindihan as is na po ito. Yun daw, parang kumbaga, paano ba ito, Pastor? Yung righteousness kasi, it will lead you to reward. Pero yung wickedness, yun yung magpapahamak sa'yo. Automatic yun. May mga tao na wicked, pero nagkakaroon ng wealth. Nakikita, di ba may mga ganun po? Pero rest assured na hindi yun magtatagal. Mas isik natin yung mga reward na eternal. Okay po? So Proverbs 12 verse 28, in their way of righteousness there is life, along that path is immortality. So sinasabi po rito na yung reward mo nga daw po, kumbaga, mas eternal siya. Mas may value siya in support dun sa naunang verse. Naunawaan po? So ang sisik natin, righteousness, hindi yung reward na nakalakip nun. Lagi po natin i-check yung heart natin. Lagi natin i-check yung intention natin sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Isik natin yung righteous kasi gusto natin nandun tayo sa right standing with God. Hindi dahil may makukuha tayo doon. Naunawaan po? Hindi mo isisik yung wealth after that righteousness. Isisik mo muna yung totoo, yung righteousness mismo. Saka yung mas eternal na makukuha mo mula doon. So sabi dito, righteousness guards the man of integrity, but wickedness overthrows the sinner. Marami po kasing mga righteous na tao na for sure marami po sa atin nakakaranas nung, kumbaga, inaalipusta ka rin. Ano bang tawag? Pinapersecute ka rin sa pagiging tama mo. For example, yung mga simpleng bagay lang na, di ka umiinom, isa lang eh. Basta hindi ka naman malasing, okay lang yun, grabe ka naman. Di ba may mga gumaganon? May gumaganon ba sa inyo? Or KJ naman nito, hindi, opo, wala kang pakisama. Kinkwento ko nga sa nanay ko kahapon. Sabi ko, alam mo ma, sa Canon, marami silang club. May billiards club, may bowling club. Tapos nagiinom sila every Friday. Tapos sabi ko, tapos walang nag-aya sa akin kahit isa. So parang sabi ko, wala nga po. Parang walang nag-aya sa akin ni isa, sabi ko. Kasi siguro kasi parang hindi. Nung start pa lang po kasi, sinabi ko na po na hindi ako umiinom. Yan. Yung bowling lang, gusto ko sanang makasama, kaso may halong inom pala yun, so wag na nga lang. So, yun.
So sabi dito, Proverbs 16 verse 8, better is little with righteousness than much gain with injustice. Sino po makakapag-explain ng verse na to? Kasi hindi ko ma-explain. Hindi, joke lang po. Kuya Robby? Habang umiinom. Minsan kasi mahirap talagang sundin yung tama. Naan niyo po? Kasi feeling mo, for example na lang syempre nasa retail ako, alam ko yung hirap sa, ano nga po to? Shipment. Opo, ano pong tawag po doon? Opo, ano po yung, yung government? Customs. Di ba ang hirap po? For example, nag-launch kami ng camera. Pero ang hirap ng dating. Pero may madaling way. Tama po. Pero hindi po tayo pupunta doon. Kasi kahit na konti lang yung dumating, kahit na alam mo na parang mas ang daming dadating dahil kung gagawa ka ng illegal. Tama po. Pero mas better yung little with righteousness. Tandaan niyo po yan. Kasi aanihin po natin lahat. Tama po. Minsan po dito po tayo. Tapos, tama po yun. Pastor. Ayun, so, nawala po tuloy ako ulit. Ano nga po sasabihin ko? So yun, alam mo ang ano kasi sa buhay, sabi nila, ang main rule daw sa life, lahat ng ginawa mo, aanihin mo. Tama po? Nagtanim ka ng... Oh, tama po. Tama ka dyan, Sis Imelda. Opo. Meron na akong office mate na kasi magsasaka yung parents niya. So lagi niyang sinasabi, hindi okay lang, pero tandaan mo magsasaka yung magulang ko, so magtatanim talaga ako ng sama ng loob. Lagi siyang ganon, joke niya yun. Sabi niya, okay lang yan, pero magsasaka parents ko so magtatanim ako ng sama ng loob. Pero wag po natin gagayahin yan, kahit pa magsasaka yung magulang niyo. No? So, yun. So better is little with righteousness than much gain with injustice. Sabi po sa Proverbs 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Alam mo yun po yung importansya na kailangan pinagpipray natin is righteous leaders. Pero hindi rin po magkakaroon ng righteous nation kung ang citizen niya ay hindi righteous. So mag-start po yun sa sarili po nating lahat. Ang righteousness po kasi, corporate daw po siya. Hindi lang siya personal, na ikaw lang yung righteous sa pamilya mo, hindi righteous. Siyempre kung sinisik mo yung righteousness ng Lord, isisik mo yung righteousness ng buong pamilya mo. Kailangan ikaw yung mag-i-impluwensya sa kanila. Tama po? Ang tinatry ko po ngayon actually sa creatives is yung tanggalin yung pagmumura. So talagang sinasabi ko na talaga na ayoko na may nagmumura. Kasi marahiyari, may revision na naman. Ay, may revision na naman. Tapos lilingunin ko talaga sila. Gusto kong mawala yun. Though nawawala na, nagsasorry na sila, gano'n na sila. Ay, sorry po, gano'n naman na. Actually, dati natatawa pa ako kasi may gano'n, may cute siyang Ganon yung tao ko. So, ngayon parang siniset ko na, uy, hindi talaga okay. So, gusto ko na kami mismo, hindi kami yung grupo na makikilala na, mga palamura or mareklamo, ganon. So, second po, next, Proverbs 15 verse 9. The Lord detests the way of the wicked, but He loves those who pursue righteousness. May sinasabi po si Miles Monroe dito na, mahal niya yung nagsisik ng righteous. Di ba lahat naman po tayo, nagdaan po tayo sa hindi po tayo righteous. Tama po. Pero mahal niya pa rin tayo. Dahil mahal niya tayo, gusto niya tayo i-pursue yung righteousness. Which is, ibabanggitin ko kung bakit later on. Mamaya-maya.
ibig sabihin daw po nun, kung makikita niya yung efforts mo din, nakikita ka ng Lord sa lahat ng efforts natin. Tama po. Work in progress naman po tayong lahat. Hindi naman po tayo, like, oh, hindi ka righteous, sis, umayos ka nga. Wala tayong ganun eh. Pero alam mo na, panghawakan mo na nakikita ka ng Lord, and pag nag-effort ka talaga to pursue yung righteousness, mas, kumbaga, mas nakikita ka niya, mas alam niya yung nasa heart mo. So, importante na lagi tayong may heart check. So, ito po, basahin po natin dahil mahaba. Proverbs 18, verse 20 to 24. Ready? Fire. So, wala na pong masyadong explanation kasi yan na po yun. Dinideal tayo ng Lord according sa righteousness natin. Naunawaan po. Ganon siya kaimportante yung right standing mo sa Panginoon. So ito daw po yung sinasabi ni Miles Monroe na favorite niya na description ng righteousness. Kasi yung righteousness daw, araw-araw mo siyang sinisik. Alam niyo yung kanta ng Ben and Ben, yung mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. Pero palitan niyo ng righteousness, tapos kantahin niyo. O hindi bagay. Hindi, pero naalala ko lang yun na araw-araw mo palang pipiliin, hindi yung tao, kundi yung righteousness. Pero naalala ko lang yung song na yun. So, ang sinasabi niya dito, parang yung righteousness daw, araw-araw mo siyang pinipili. Sinasabi daw ni David dito na, your righteous life is a life of obedience to the word and ways of God. So dito sa, mahilig po kasi, pag nag-aaral po ako, as much as possible po, gusto ko yung naka-illustrate, yung parang ganyan po. Mas madali ko po kasing nauunawaan na natatandaan. So sabi daw, yung righteousness, may direct siyang link, diretso siya sa reward. Pero yung link ng righteousness saka yung reward is obedience. Okay po? Obedience saan po? Sa word. Sa constitution. Okay po? So Proverbs 23 verse 1 to 3. Kabisado na po natin to. 1 to 3, 5. Yung kanina po na sinasabi ko na love ka ng Lord and nakikita ka niya na pinupursue mo yung righteousness. Pero ginagawa rin niya yon for His name's sake. Naunawaan po. Gusto niya na maging righteous ka para lahat ng gusto niyang ibigay sa'yo, mabibigay niya talaga sa'yo. Kasi yun yung key mo eh. Yun yung access mo dun sa resources na meron, yung citizenship na meron ka. Naunawaan po. So gusto niya, sumunod ka. Parang ano lang yun eh, parang He's rooting for you. Parang, kaya mo yan. Para, yan. UP fight. Ganun. So, nawawala ako. So, yun nga, nililid niya daw tayo sa path of righteousness for His name's sake. Psalm 35 verse 24, vindicate me in your righteousness, O Lord. My God, do not let them gloat over me. Ano ba magsabi ng vindication? Ayun. Isawalang sala mo ko in your righteousness. Naunawaan po? Kini-clear yung name mo in righteousness. So, ito daw po yung isa sa talagang, parang sinasabi, pinipray daw to ni Miles Monroe na, vindicate me in your righteousness, O Lord my God. Do not let them gloat. Ano po ba ang gloat? Oo, over me. So, yun.
So Proverbs 21 verse 21, ito yung pinakagusto ko sa lahat ng nilatag na mga verses eh. He who pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Kung may Bible kayo, magandang i-highlight yun eh. Actually, na-enjoy ko yung nung Friday, nagpapa-seat work si Pastor. Kaso madali lang ako mag-panic. Wala pa ako sa 12. Next na daw na verse. Okay, kinakopya ko na nga lang po kay Jonah eh. NIV naman kami pareho. So, yun. So, maganda na i-highlight natin to na yung pag daw sinisik mo yung righteousness, nabubuhay ka sa totoong purpose ng life mo. And meron kang, kumbaga, prosperity and honor. Kumbaga, para saan ka nabubuhay? Ang pangit nung nabuhay ka lang for the sake na buhay ka lang. Maganda yung nabubuhay ka na talagang yung pinamuhay mo ay life. Naunawa po? So Isaiah 9 verse 7, of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Ito po yung pinaprophesy na dadating na si Jesus, tama po. So sinasabi rito, yung magre-reign na daw yung righteousness ng Panginoon. Kaya yun yung dapat na, kumbaga, isik natin. Kasi from time on and forever, yun yung justice and righteousness ng Lord yung mag-uphold daw. Kumbaga, yung mag-establish dito. Isaiah 11 verse 4, with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. Actually, meron po ako dito, Pastor, na nabasa na parang nahirapan akong maintindihan kasi nagkaroon ako ng, hindi ko alam kung yung next eh. Yung daw, pag daw righteous yung tao, nawawala yung poverty sa kanya. Kasi may naging Bible study ako with another church, nung may Bible study pa sa dati kong company. Sabi niya, kaya mahirap yan kasi pinarusahan siya kasi hindi siya righteous. So ako doon, feeling ko out of context siya eh. Na hindi dahil hindi ka righteous, maghihirap ka. Pero parang ang sinasabi kasi nung church, nung church daw nila, is kaya daw yung mahirap-mahirap. Dahil daw hindi righteous. Ano po bang ano niyo dun, Pastor? Anyway, ano po natin? Balikan po natin. So, Isaiah 32 verse 1, a king... sige. Sagutin na natin para tapos na. Teka, kuryente check. Kuryente check. Okay. Okay, walang kuryente. Okay. Sagutin po natin yung na yun, keyboard ka muna para... ano po? I would refer to the Word of God. Ano yung tanong? Yung mahirap. Okay. Kasi gusto ko siyang i-associate na halimbawa, ang isang tao ay may sakit. Ina-associate din ng ibang tao na, kaya yan nagkasakit kasi masamang tao yan. Makasalanan yan. That may not be the case. Baka kaya siya nagkasakit dahil, baka, hindi naman. Hindi naman. Baka lang mali talaga yung kinakain. Hindi talaga natutulog ng tama. Tatandaan po natin, meron 3 klase ng problema na nagkakaroon ng tao. May mga bagay na inaalaw ang Lord, meron mga bagay na galing sa dyablo, at may mga bagay talaga na galing sa'yo. Kasi pinili mong gawin yung bagay na yun na hindi naman makakabuti. So yung ganoong righteousness, siguro
gusto kong tingnan siya sa tatlong pamamaraan. Galing sa Lord, inallow ng Lord kasi may gustong matutunan. Bibigyan kita ng example. Meron tayong kapatiran, ang laki ng negosyo nila, nasunog. Sabihin ko ba, makasalanan kasi kayo, kaya kayo nasunugan? Wow, bigat. Ano? O kaya naman, meron talagang galing sa Diablo. Yung Diablo, nagpapadala talaga ng sakit. Halimbawa. O kaya naman, talaga naman galing sa sarili mo. So, yun yung tatlo. Gusto ko ganun natin tingnan. Ang pinakamahalaga doon, hindi tayo manghusga. Are you with me? Hindi tayo dapat manghusga na tipong, ay, oo, kaya pala, masama ka kasing tao. Di po tayo maghusga. Ano po? Pero gusto ko magkaroon tayo ng kaunawaan na meron tatlong pinanggagalingan yung sitwasyon natin. Sa Lord, inaalaw, and then, Diablo, and then, ikaw din. Sabihin sa katabi mo, wag nang ikaw. Ayun, buti po nasagot. Actually, gusto ko nga, nung time na yun, gusto ko talaga makipag-debate. Kaso naalala ko lang yung boses ni Pastor Bry. Huwag kang makikipag-debate kung di ba, yung, naano niyo po yun? Buti na lang po. Yes po. So dito po sa Isaiah 32 verse 1, a king will reign in righteousness and rulers will rule with justice. Yun din yung kanina ko pong binanggit na kaya important daw po, ngayon pa lang po pinagpipray na natin, yung leaders natin dito. Righteous. Kumbaga, Christian. Actually, nung last election, nung sa presidente, fix na talaga ako. Alam ko na kung sinong gusto ko. Obvious po, pero alam ko sa sarili ko na in a way, 70% utak yung ginamit ko doon sa facts na alam ko versus yung napag-pray ko. Kaya in a way na parang nag-guilty ako na tama ba yung binoto ko? Though, nung na-confirm naman siya last minute, nga lang mali yung, I think, naging process ko nung una na ginagamit ko kung ano yung, kasi mahilig ako sa politics. Nag-aano ko Senate, flicks, and chill ako ngayon. So, mahilig talaga ako sa yung mga ganong balita. So, pag ganyan, iniisip ko talaga, alam ko na kung sino yung boboto ko. Pero dito, sinasabi kasi na yung nation natin, kailangan yun talaga yung sinisik. Mag-pray tayo dun sa righteous leader. Dito mismo. Dito muna sa earth. Diba? Kasi sabi nga dito, a king will reign in righteousness and rulers will rule with justice. Pag ang tao, sinisik yung righteousness, yung mapoproduce niya ng mga batas, yung mga programs na mapoproduce niya, aligned yun sa gusto ng Panginoon sa nation natin. So Isaiah 32 verse 17, the fruit of righteousness will be peace, and the effect of righteousness will be quietness and confidence forever. Yung laging sinasabi, di ba, hindi naman daw po tayo may shield sa problema. Pero pag sinisik natin kung alam natin na sa mga sitwasyon, ginagawa natin kung ano yung tama, may peace sa atin. Naunawaan po. And dahil alam mo na sinisik mo yung righteousness, alam mo, kumbaga may quietness sa'yo and confident ka na kung ano man yung mangyari, hindi ka pababayaan ng Lord. Tama po? Romans 14 verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So wala na pong pandesal. Hindi, joke lang. Wala nang 5 loaves. Pero sinasabi dito na hindi, kumbaga, yung isisik mo yung mas malalim pa sa kung ano yung needs natin. Tama po. So, the kingdom of, malapit na po ako. So, naunawaan po natin lahat about sa righteousness mo. The kingdom of God operates on righteousness. Righteousness is the scepter of God's throne. It aligns us with the kingdom government and gives us access to kingdom benefits. Righteousness guarantees that we will receive all the rights that are ours under kingdom law. And its results are treasures the world craves. Peace,
quietness, confidence, and joy unspeakable. Yung reward natin, hindi lang siya basta yung material na bagay. Pero yun pa nga mismo yung mas kinikrave mo sa life mo. Nakuha niyo po? Kasi may mayaman naman na walang peace eh. Di ba po? Buti na may peace ako. Ganyan. Oh, yeah. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, peace be. Ay, di. Ba naman, peace be with you. And kung alam mong righteous living ka, di ba, may confidence ka na nasa panig ka ng Panginoon. Bakit? Kasi meron persado siya na, hindi mo persado, kumbaga, ano siya, yung sinasabi po natin kanina na principles, yung obligation, may responsibility yung king sa'yo. Kasi nga, nasa tama ka, yung nandun ka sa righteousness. So, summary na po to. Tapos na po talaga ako. Principles, key principles, itong power of righteousness. First, Jesus reduced the issues of life to two things, the kingdom of God and the righteousness of God. Saan galing verse? 33. Righteousness simply means to be in conformity and laws of the country. Ganon din sa bansa natin. So, nag-obey ka. Ganon din sa citizenship na meron tayo sa kingdom of God. Naunawaan po? Righteousness means right positioning with the government. Pag sinabing right positioning, dito sa bansa natin, sumusunod ka sa batas. Ibig sabihin, hindi ka nawawalan ng access. Kasi ang kriminal, nawawalan ng access. Isang access doon yung freedom niya. Tama po. Ganon din yung concept sa kingdom of God. So, kailangan nandun ka sa right positioning sa Panginoon. That's right. For kingdom is the horizontal dimension that deals with power, rulership, dominion, and control. It is kingship. Righteousness naman din is yung vertical dimension that deals with position, relationship, right standing, disposition, and authority. Yun yung priesthood. Akala ko nga po dito may tanong eh. Pero alam ko, naunawaan yun naman po. Sige nga po. Hindi, joke lang. Righteousness is our relationship with the government. Kingdom is our disposition with the government. Righteousness is the key to abundant kingdom living. Bakit? Kasi nandun yung access. Pag righteous ka. Holiness is a manifestation of righteousness. The pursuit of righteousness is the fundamental operating principle for citizens of the kingdom of God. Yung lahat po ng mga verses na natin, kung na-absorb po natin yon, mas, kumbaga, mas alam na natin yung, kung paano i-pursue yung righteousness. So righteousness is its own reward. Righteousness is not only personal but also corporate. Yun po yung sinasabi natin kanina. Sa bahay mo, sa trabaho mo, kung righteous ka, dapat damay yung mga kasama mo. Kung saan yung marketplace mo, especially mga yadaw. Sa school nyo, di ba? So, hindi pwedeng parang, may pastor sa Sony before, na parang may isang activity pinagdala kami ng ano yung bagay na parang nagde-describe sa life mo. And obviously, ang dinala niya, Bible. Pero nakalagay doon, this is my Bible. Ang sabi niya, ang paniniwala daw niya bilang pastor is buntot mo, hila mo. Ano po ibig sabihin nun? Bala ka, basta ako okay ako, gagawin ko yung righteous. Hila ko, buntot ko. Pero ang ano ko doon, hindi ako naniniwala sa ganun eh. Hindi ako naniniwala na kanya-kanya tayong hila. Kasi parang sinasabi naman po dito, corporate ang righteousness eh. So kung ikaw doon sa bahay mo, isisik mo rin na, kumbaga, through you, isisik din ng pamilya mo yung righteousness ng Lord. Tama po. So I don't believe doon sa, ako lang po to, doon sa hila mo, buntot mo concept ng pagiging Christian ng iba. Baka mabash ako. Pero, yun talaga eh. Hindi ako naniniwala doon. Lalo na siya, yung role niya is a pastor. So,
Righteousness is not only personal, but also corporate. Righteousness brings reward, and the link between the two is obedience. Ito po yung kanina yung kay David. Righteousness is the solution to poverty. Ang sinasabi po kasi ni Miles Monroe dito na hindi ka magkukulang. Panigurado yon. Baka sa pang-measure mo, feeling mo kulang ka, pero hindi ka talaga kulang. Kasi sinisik mo yung righteousness. And mahahalata daw yun sa'yo. Sorry. Righteousness guarantees that we will receive all the rights that are ours under kingdom law. And ito na po yung huli. Sabi po dito dun sa reference natin, never mistake knowledge for wisdom. One helps you make a living, the other helps you make a life. Okay? Yung knowledge and wisdom. Yung wisdom, ano yung wisdom? Applied knowledge. So, yun lang po. Mukhang tapos na po ako. Thank you po, Lord. Alright. Thank you po, Lord. Baka lang po may tanong. Habang baka may tanong, kasi we still have time, can you put back yung yung parang diagram ng vertical tsaka yung parang quadrant? Sige lang. Baka po may tanong. Kasi maganda po itong topic na ito. Dapat inulit natin talaga yung last week eh. yung righteousness. Ito pong parang cross dito. Ito tanong ko. Kung wala kayong tanong, ako may tanong. Nasaan yung relationship dyan? So, yung vertical, priesthood, position, righteousness, kingdom, authority, kingship. Nasaan yung relationship? So, the correct answer, kasi tayo, no? Born again tayo. Hindi tayo religious. Kapupunta ng church kasi, Sunday kasi, punta ako ng church. Religious yun, religious mindset. We come to church because we want to meet with the Lord. So whether may kasama ka, wala kang kasama, it doesn't matter. Ano po? So tayo? Relational tayo eh. Meaning relationship sa Lord. Pero dito sa diagram na to, hindi ko siya sinasabing mali. Pero ang tanong ko, nasaan yung relationship? So the answer is, it's both. Kailangan, para makapasok tayo sa kingdom, kailangan may relationship sa Diyos. Yun yung una, di ba? Repentance. Para makapasok. Tama? Pero, so kailangan ng righteousness na yon kailangan tama tayo sa Lord para makapasok tayo sa kingdom. Ngayon, yung ruling natin, which is ito, yung ganito, hindi sa tao, pero yung dinescribe lang dito, yung horizontal line, kailangan meron ding relationship sa tao. A king should have a relationship with his people. Wala yung pinag-iba sa kanya nagkaroon ng mayors. Because the president cannot have full relationship with the entire country. Does that make sense? Kasi masyado na ang layo. Paano na yung Visayas, Mindanao? You get me? Kahit araw-arawin niya yun, lumipad siya na lumipad araw-araw. The relationship cannot be built. And that is why nagkaroon tayo ng structure, ng gobyerno, etc. Nagkakaroon ng gobernador, nagkakaroon ng may congressman pa, and then the mayors, para mas malapit. Because the relationship does not end with the father. Good morning. There has to be relationship with the people. And that is why, as co-rulers, tayo, ruler ka eh, king ka din eh. Tama? Lord ka din. So, dapat meron din tayong relasyon sa iba. No? Kahit na hindi sila born again. Dapat nga eh. Dapat nga may kaibigan tayong hindi born again eh. Para nga madala mo sila eh.
Kasi kung puro born again na lang tropa mo, yun na lang sa mo araw-araw, paano na? Sino na pupunta dun sa iba? Are you with me? Kaya ang ganda po ng disenyo ng Lord, kung saan tayo nilagay. Hindi tayo lahat dito, every Sunday to Sunday. Alam niyo po yun? Meron kayong ibang pinupuntahan, meron kayong sariling family, sarili kayong mga kapitbahay. Ganun ginawa ng Lord. Nang sa ganon, kung marami tayong liwanag, pwede tayong magkaroon ng relationship sa kanila, makita nila yung papaano ka, ay, nagpe-pray pala to bago kumain. Ay, hindi pala to umiinom. No, hindi makaka-influence ka. Or, hindi ka maisama. Pero, I mean, you get me? Kailangan may relationship. Una, sa Diyos, and then relationship pag ganito. Ano po? Hallelujah. Napakagandang topic po nitong righteousness. Kasi, dalawa lang daw sabi ni Jesus, hinati niya Kingdom, righteousness. Kailangan maunawaan natin yung kingdom. Paano mamuhay in the kingdom? Kailangan maunawaan natin ano yung righteousness. Kasi yung righteousness, yun yung magtutulong sa iyo magkaroon ng kingdom living. Magkaano sila no? End sila, hindi or. Are you with me? So napakaganda po nitong righteousness. Meron po bang may tanong? Tanong? Si Ate Nori, gusto niyo bang paulit natin lahat? Hindi naman? Praise God. Parang galing kayong Tarlac, Bumalik. Inantay niyo po yung kalabaw. Hallelujah. Thank you po, Lord.